Ka-express dahil sa isang pangalan na muling umiikot sa basketball conversations, Kai Sotto, at ang dahilan, hindi lamang dahil sa kanyang laki, hindi lamang dahil sa kanyang potential, kundi dahil sa isang posibilidad na biglang nagbigay ng excitement sa maraming basketball fans. Paano kung ang skill set ni Kai ay bagay sa sistema ni Coach Steve Kerr? Kaya kapag pinag-uusapan ang Golden State Warriors, hindi lamang talento ang kailangan ng tamang basketball IQ, kailangan ng tamang galaw, kailangan ng player na marunong magbasa ng laro, at dito nagsisimula ang malaking usapan dahil ang laro ni Kai ay hindi lamang nakabase sa pagiging mataas. Yes, isa siyang malaking presensya sa loob, pero ang mas nakakakuha ng atensyon ng marami ay ang kanyang versatility. Isang big man na kayang mag-operate sa iba't ibang sitwasyon, isang center na hindi lamang nag-aantay sa ilalim ng ring, isang player na kayang gumalaw, kayang magpasa, kayang maglaro ng labas ng traditional na role ng isang big man, at para sa isang sistemang tulad ng Warriors, mahalaga yon. Dahil ang basketball ni Coach Steve Kerr ay matagal nang nakabase sa movement, ball movement, player movement, paghanap ng tamang spacing. Hindi ito simpleng laro kung saan isang player lamang ang may hawak ng bola. Ito ay sistema kung saan lahat ay gumagalaw, lahat ay involved, at dito nakita ng ilang fans kung bakit maaring maging interesting ang isang player na tulad ni Kai. Isang malaking katawan, isang passer, isang player na may shooting potential, isang modern big man, at habang pinag-uusapan ito online, lalong lumalaki ang tanong, pwede ba siyang maging sagot sa hinahanap ng Warriors? Dahil ilang taon nang hinahanap ng Golden State ang tamang kombinasyon ng kanyang roster, hindi lamang sila naghahanap ng scorer, hindi lamang sila naghahanap ng defender, naghahanap sila ng players na pasok sa kultura ng kanilang basketball. At kung may isang bagay na alam natin tungkol kay Steve Kerr, pinapahalagahan niya ang fit, hindi sapat ang pangalan, hindi sapat ang hype, kailangang magkasundo ang skill set at sistema, at doon pumapasok si Kai. Dahil ang isang malaking tanong sa NBA ngayon, ang traditional big man ba ay nagbabago? At kung oo, ang ganitong klase ba ng player ang susunod na hinahanap ng mga contender? Dahil sa modern NBA, ang taas ay advantage, pero ang basketball IQ ang tunay na sandata. At si Kai, matagal nang pinag-uusapan dahil sa kanyang kakaibang kombinasyon, isang malaking player na may guard-like skills, isang Pinoy na patuloy na naghanap ng kanyang lugar sa pinakamalaking liga ng mundo. At ngayon, muling umiingay ang kanyang pangalan, hindi dahil sa pangako, hindi dahil sa posibilidad lamang, kundi dahil sa tanong, paano kung ang sistema ni Steve Kerr ang tamang environment para kay Kai? At dito lalong nagiging interesting ang kwento ni Kai. Dahil sa basketball, minsan hindi sapat ang talento, minsan ang kailangan ay ang tamang lugar, ang tamang sistema at tamang pagkakataon. At yun ang dahilan kung bakit maraming fans ang napaisip. Kung mapunta si Kai sa isang sistema na nagpapahalaga sa spacing, passing at movement, magiging ibang klaseng player ba ang makikita natin? Dahil ang NBA ay patuloy na nagbabago, hindi na lamang puro physicality, hindi na lamang puro post moves. Ngayon, ang mga teams ay naghanap ng players na kayang gumawa ng maraming bagay, at doon pumapasok ang modernong big man, isang player na kayang protektahan ang ring, isang player na kayang tumulong sa offense, isang player na hindi kailangang laging may hawak ng bola para maging epektibo. At ito ang dahilan kung bakit naging interesting ang usapan tungkol kay Kai. Dahil ang kanyang katawan ang unang napapansin, pero ang kanyang skill set ang tunay na pinag-usapan, ang passing, ang touch, ang court vision, ang kakayahang mag-adjust, at kung titingnan ang Warriors, matagal ng bahagi ng kanilang identity ang paggawa ng extra pass, ang paghahanap ng open teammate, ang paggalaw bago pa dumating ang bola. Kaya maraming fans ang nagsasabing na baka hindi ang tanong ay kung kaya ba ni Kai ang Warrior system, baka ang tanong ay kung mabibigyan siya ng ganitong klaseng sistema, gaano pa siya gagaling. Dahil ang isang batang player ay kadalasang lumalago depende sa environment, sa coaching, sa teammates, sa role. At kung may isang bagay na napatunayan ng Golden State sa panahon ni Steve Kerr, kaya nilang i-maximize ang players na marunong maglaro ng team basketball. Pero syempre, ang NBA ay hindi madali. Maraming manlalaro ang may talento, marami ang may potential, pero kakaunti ang nagiging consistent
At yun ang susunod na hakbang para kay Kai. Hindi na lamang ipakita na kaya niya, kundi patunayan ito gabi-gabi sa pinakamataas na antas, sa ilalim ng pinakamalaking pressure, dahil ang pangarap ng bawat batang player ang makarating sa NBA, pero ang tunay na hamon ay ang pagpanatili roon. At habang patuloy na lumalaki ang pangalan ni Kai, isang bagay ang malinaw, hindi na lamang siya tinitingnan bilang isang prospect, siya ay isang player na patuloy na sinusuri kung saan siya pinakamagiging epektibo. At kung sakaling dumating ang pagkakataon sa isang sistemang tulad ng Warriors, maaring ito ang klase ng basketball na babagay sa kanyang laro. Isang bagong kabanata, isang bagong pagkakataon, isang bagong hamon, at ang buong Pilipinas ay patuloy na nakatingin. Dahil ang tanong ngayon, hanggang saan kayang dalhin ni Kai ang kanyang talento? At kung ang kanyang skill set ay tunay na tugma sa sistema ni Steve Kerr, maaring hindi pa natin nakikita ang pinakamagandang version niya. Maaring nagsisimula pa lamang ang susunod na yugto ng kanyang kwento. At ngayon, isang tanong ang muling umaalingaw sa buong Pilipinas, may bagong kabanata na ba para kay Kai? Dahil habang patuloy na nagbabago ang mundo ng NBA, habang ang mga kupunan ay naghanap ng bagong estilo, habang ang mga big man ay unti-unting nagiging mas versatile, nasa gitna ng usapan ang isang pangalan, Kai Sotto, isang Pinoy, isang batang may malaking pangarap, at isang player na patuloy na sinusubukang patunayan na may lugar siya sa pinakamalaking liga sa mundo. Dahil ang NBA ngayon ay hindi na lamang tungkol sa laki, hindi na lamang tungkol sa lakas, ito ay tungkol sa basketball IQ, sa diskarte, sa kakayahang gumawa ng tama sa tamang oras, at dito nagiging espesyal ang posibilidad ng isang player tulad ni Kai. Isang center na may kakaibang skill set, isang big man na may kakayahang maglaro ng modernong basketball, at kung mapunta siya sa isang sistema na nagbibigay halaga sa movement, spacing at teamwork, maaring makita natin ang isang mas kompletong version ni Kai. Hindi ito tungkol sa pagiging pinakamalaki sa court, ito ay tungkol sa pagiging pinakamatalino, dahil ang tunay na championship team ay hindi lamang binubuo ng mga superstar, binubuo sila ng mga player na marunong umangkop, marunong magsakripisyo, marunong maglaro para sa sistema, at yun ang dahilan kung bakit patuloy na umaasa ang maraming Pinoy fans. Dahil ang kwento ni Kai ay hindi pa tapos, hindi pa sarado ang libro, hindi pa tapos ang laban. Bawat training, bawat laro, bawat pagkakataon ay isang hakbang papalapit sa pangarap. At kung darating ang sandali na makita natin si Kai sa isang sistemang tunay na babagay sa kanyang talento, maaaring ito ang sandaling babaguhin ang lahat. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.